tinanong ako earlier nga tungkol sa anunsyo niya. Sabi ko lang, sabi ng philosophers, may free will tayo. So sige, gamitin lang natin. And kami rin naman sa opposition ay patuloy namin ginagamit din yon in the best way we know how at timely. Well, hindi ko pa masabi ngayon na mas malakas na kami kasing lakas ni Vice President, pero I can tell you, Miss Ami, na intention talaga namin. And I feel obligasyon namin na maging as strong as we possibly can. Na mag-unite. Yun lang naman ang paraan para may fighting chance kami na malakas. This is truth on the line. Of course, sa kahit anong usapan, Senator, sa 2028, binabanggit lagi si VP Sara. Opo. Siya yung frontrunner pa rin sa lahat ng surveys. Ano? Sa inyong nabubuong United Opposition, sino yung nag-i-emerge? Meron na ba nag-i-emerge na kung sakasakali, possible, several names na pwedeng maging common candidate? Wala pa akong masabing names. At wala pang lumalabas na common candidate kasi yun na nga, nasa proseso pa kami. Sabi lang namin na pipili kami ng common candidate sa loob ng isang reasonable time frame para may panahon na maghanda talaga ng masinsinan and through a process na pagkakasunduan namin. Pero pwedeng maasahan na ng mga tao yan kasi sabi ng mga tao kaya natalo nung 2022 hindi nag-unite Sa ngayon, mas malakas kaya ang tsansa considering the strength of Sara Duterte in the surveys, although nag-iisa pa lang siya, no? And siguro 1 or 2 lang na persons na nababanggit. Pero considering the showing of Sara Duterte despite all the charges raised against her, ano kaya yung kahihinat na nung coalition, possible coalition, in your camp? Well, hindi ko pa masabi ngayon na mas malakas na kami kasing lakas ni Vice President, pero I can tell you, Miss Ami, na intention talaga namin. And I feel obligasyon namin na maging as strong as we possibly can. Na mag-unite, ha? Na mag-unite. Yun lang naman ang paraan para may fighting chance kami na malakas. Yung mga nung 2022 merong mga tao na ang description namin not traditional opposition, not pro Duterte naman, pero nasa gitna sila, no, yung third, yung middle ground. Meron din ba kayong exploratory talks with those groups? Kasi meron din kami nakikitang ganyan ngayon na gumigit na yung leader one, no. Meron din kayong ganon with all these groups. I think yung all the groups ay kailangan talaga naming tignan kung sino ang gusto naming lapitan, kung sinong gustong lumapit din sa amin after yung first things first. Yung una talagang duty namin ay ayusin yung hanay namin. Hindi lang para makapag-link up with other groups, pero para maging kaaya-aya din kami sa ibang mga grupo. Diba? Hindi lang naman siguro kami nag-iisip paano mag-coalesce sa iba. Siguro yung iba din ay nag-iisip na paano mag-coalesce sa iba. At isa na kami dun sa iba, sa kanila. So, inuuna muna namin ayusin ang aming sarili para nga makapag-step up kami in the best way possible sa 2028. Nabanggit niyo na several times, Senator, na kung sakasakali man mag-a-announce kayo for President, it will be in 2027. Pero seeing what's happening now, sabi nung iba, hindi ba dapat medyo maaga na mag-announce yung kung sino man yung lalaban kay Sara Duterte as a common candidate? Napapadali kaya yung decision-making ninyo? Within the year kaya malalaman ng mga tao? Well, walang kinalaman sa anunsyo ni VP, pero yun na nga, dun sa proseso na binubuo namin, in the desired naman na kung kakayaning magtukoy ng aming common candidate by the end of this year or at the latest by first quarter next year. Hindi ba nadagdagan kayo ng pressure? Kasi si VP Sara,
malinaw na sinabi niya she is most likely running for president unless of course ma-disqualify by impeachment or whatever. Impeachment lang naman at this point, ano. Nung nag-announce siyang ganon, hindi ba kayo na-pressure yung grupo ninyo na kailangan yata, bilis-bilisan na rin natin to raise the profile of whoever will be fielded against the vice president? Hindi naman. Nung tinanong ako earlier nga tungkol sa anunsyo niya, sabi ko lang, sabi ng philosophers, may free will tayo. So, sige, gamitin lang natin. And kami rin naman sa opposition ay patuloy namin ginagamit din yon in the best way we know how at timely. Kung sakasakali, kasi medyo malaki ang field ninyo, no, ng who might run for as the common candidate. Kung sakasakali, would you be willing to run for another position? Halimbawa, Vice President, sabihin ko na, yun lang naman ang ibang open Would you be willing? Ako, handa akong gawin ang duty ko, ang tungkulin na hihingiin ng isang oposisyong nagkakaisa. Nakalaan ako dyan.